Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kain po tayo. Ano niya, Mr. Maravillas, yung pagkain mo ngayon? Yan po yung pagkain namin ngayon, oh. Healthy food. Fresh lumpia, tapos mang inasal chicken. Pero hindi man ito galing sa mang inasal. Basta grilled chicken pala, hindi mang inasal. Grilled chicken po. Yun, di ba? Tapos konting rice. Di chopstickaan niya, Mr. Maravillas. Ito yung uso ngayon para sosyal. Di ba? Ganon. Marunong din naman po ako mag-chopstick, oh. Di ba? Sarap. Tapos ito, kanin. Yung pagcha-chopstick ng kanin, yun ang problema. Pwede naman. Lawiton, tawag sa amin. Lawit. Hindi sanay. Pero pwede naman. Sarap. So pag-usapan natin yung hingi ng apology ni Kiko Barsaga. Humingi po ng apology kay ultra-billionaire Enrique Razon. Yan kasi ang yabang-yabang eh. Yun pala mga kababayan, na-advisean siguro ng abogado. Wala tayo wala tayong kalaban-laban niya kay ultra-billionaire Enrique Razon. Sinampal siya ng cyber libel, 110 million. Siguradong talo, mga kababayan, itong si Kiko Barsaga. Yung salin niya, 5.5 million yata yon. Kung 5.5 million, pati sa abogado, wala siyang ibabayad. Wala siya mga kababayan na ibabayad. Pati yung mana niya sa kanyang magulang, nagsabi yung estimate, plus yung assets niya, halimbawa mga kababayan, aabot na 35 million. Isama pa yung mula sa mamanain niya sa kanyang magulang, ubos. Kulang pa. 110 million. Cyber libel. Yung moral damages and exemplary damages mga kababayan na hinihingi ni Enrique Razon. Kaya biglang kumambyo. Yan, balita ngayon. Barsaga to apologize to Razon. Says personal grudge fueled attacks. Ano kayo ngayon yung mga walang tigil sa panggagatong kay Kiko Barsaga? Paya kayo, yung mga DDS po, ang gawin ninyo, magtulong-tulong kayo, mag-contribute kayo. Magbigay kayo ng tulong kay Kiko Barsaga para pambayad sa moral damages. O diba? Di niya Mr. Maravillas ang mangyayari. Wala pang reaksyon si Enrique Razon kung tatanggapin niya yung public apology ni Kiko Barsaga. Pero kung ako kay Razon, kay Enrique Razon, didiretsuhan ko po itong si Kiko Barsaga para madala. Masyadong mayabang mga kababayan. Yun pala, titiklop lang naman. Ibigay ko muna sa inyo itong balita mga kababayan. Yan sabi dito, Barsaga to apologize to Razon. Says personal grudge fueled remarks. Cavite Representative Kiko Barsaga has vowed to personally apologize to business tycoon Enrique Razon Jr. after accusing the latter of bribing his former party mates at the National Unity Party, admitting that his statements were fueled by personal grudge. Barsaga, during the TNT podcast of columnist Ramon Tulfo and lawyer Clint Aranas, aired on Monday, was asked by a netizen if he regretted
going up against Rason, whom he accused of bribing NUP members into picking former House of Representatives Speaker Ferdinand Martin Romualdez for the 2025 House Speakership race. Malinaw mga kababayan na baseless kasi. Wala man siyang ebidensya na sinuhulan ni Enrique Rason yung mga congressmen ng National Unity Party para isupport si Speaker Martin. Kasi wala pong rason. Sabi nga po ng kampo ni Speaker Martin, it is illogical. Bakit? Wala man kalaban, wala man gustong lumaban kay Speaker Martin para na gumastos. Di ba? At ang gastos mga kababayan mula pa kay billionaire Enrique Rason. Bakit naman gagawin yun Enrique Rason? O di ba? Sa inis po ni Enrique Rason, sinampal siya ng 110 million cyber libel case. O ito ngayon, tumiklop mga kababayan si Kiko Barsaga. Ngayon, sabi dito sa report ng Inquirer, in response to the question, Barsaga said he has a personal regret, admitting that his grudge toward Rason came after the businessman did not attend the wake of his father, former Cavite lawmaker Elpidio P.D. Barsaga Jr., despite them supposedly being close. May ganon, may tama talaga. Hindi lang mga kababayan pumunta si Enrique Rason sa lamay. Gagawan niya ng ganung kwento. Di ba po? Kaya hindi dapat ito palampasin kahit public apology pa siya. Diretsuhan dapat ito ni Enrique Rason para madala. May tama talaga po. At saka, yung pagdalo po sa lamay, hindi man dapat yun pinipilit. Kung gusto, mga kababayang tao, sabihin pang close, paano kung may napaka-importanteng schedule na pinuntahan? Hindi nagawa mga kababayan na makapunta para makilamay yung ultra-billionaire. Dahil lang doon, gagawan niya ng ganung kwento, mga kababayan, sisiraan niya. Yung sabi po ni Meow Meow, well, actually, it's more of a personal regret rather than a regret right now because the case, before it all started, it's a personal story. So my father was actually, I'm not sure how to say this, but he actually worked a lot with Rason. He actually really liked Rason. And then afterwards, nung namatay si Kong PD, we did not see Rason there, sabi ni Kiko Barsaga. I was actually looking forward to seeing him in my father's funeral, but he was not there. So I was wondering why. And then eventually, that turned into a personal grudge against Rason because I was wondering why he was so close to my father, or my father believed he was so close to him, but he did not even bother to show up. Ganon kababaw, mga kababayan, yung paliwanag ni Kiko Barsaga. Malamang hindi man totoo, gumawa lang ng kwento para may rason siya, mga kababayan. Hindi naman masyadong mapahiya sa kanyang statement ngayon na gusto niya daw na mag-apologize kay ultra-billionaire Enrique Rason. Pero ang totoo niyan, sa tingin lang natin in-advisean siya ng abogado. Kasi paano kanya niyan makakabayan ng hinihinging moral and exemplary damages? Napakalaki. 110 million lahat. Yung salin mo, 5 million plus lang. Ipaganunan niya, pati niyan yung attorney's fee ko, hindi ka makakabayan. Mag-apology ka na lang niya, humingi ka ng tawad. Sasabi ni Barsaga, sinabihan siya ng kanyang tatay that everything that happens within the NUP happens with Rason blessing. And when the issue with Rason erupted, a close staffer of the older Barsaga said that the former lawmaker sent out letters to different people before he passed away. Among them was Rason. In the letter, Representative Barsaga said that his father supposedly asked Rason not to attend his wake as it may be a risk for him being a senior citizen.
And then afterwards, recently, nung nagkaroon ng kinasuhan na ako ni Rason, I talked with one of my father's previous staff. And yung kasama niya sa ospital noon, he actually sent a letter to all of us when he died. Me and my brother also I believe, and to former Speaker Martin Romualdez, regarding what he plans for me and everything, his plans for the Dasma district that he would be living in case of his death. Tapos niya, pinakita din sa akin yung letter ni Kong PD kay Rason, and that's the one that involved Congressman PD telling Rason he has been thankful, he appreciates the opportunity being able to work with him. And he also told Rason not to go to his funeral because it's a health risk, because he is also a senior citizen and he might get COVID or something. Ano naman yung relasyon nun, mga kababayan, bakit inakusa niya ng bribery si Rason? Para lang mga kababayan, manalo sa pagka-speaker si Martin Romualdez. Di ba malayo ang kwento? Irrelevant. Dahil lang doon mga kababayan sa walang kakwenta-kwentang istorya, bigla niyang inakusa, mga kababayan, si ultra-billionaire Enrique Rason, namigay daw ng suhol, binayaran yung mga congressmen para isupport si Martin Romualdez sa pagka-speaker. Napakalayo po. Pagkatapos ngayon, mag-apology siya. Kasi pag natalo siya mga kababayan sa 110 million cyber libel suit, ang labas niya niyan mga kababayan, magiging mahirap pa siya sa daga. Yan ang rason mga kababayan. Paano niya mababayaran yung moral damages na 110 million, ang salin niya 5.5 million lang. O di ba? Magiging mahirap pa siya sa daga. Kaya yun siguro, inadvisean ng ganyang abogado. Patian niya ako, damay niya. Ano ibabayad mo sa akin? Yung attorney's fee mo sa akin? Siguradoan niya, pati yung mga kasama mo sa Congress, lahat ayaw na sa'yo kasi lahat inaaway mo. Ang latest ngayon po, yung 60-day suspension, extended yata. Gusto pang extend mga kababayan. At before siya dapat makabalik as member ng Congress, yun kung makabalik pa siya kasi expulsion na yung pinopost mga kababayan ng mga kasama niya sa Congress. Dapat niya, expel na yan. Yung una, sabi ni House Majority Leader, Deputy Speaker pala, Ronaldo Pono, dapat niya magsailalim muna sa psychiatric examination. Ngayon, expulsion na po yung expulsion na yung pinag-usapan po. Yan in UPI's Barsagas expulsion from Congress, sabi ni Puno. Tapos yung suspension niya may still be extended daw. So yun ang inabot niya, mga kababayan. So tama lang ito. And I just do hope mga kababayan na kahit na may statement na ganito itong si Kiko Barsaga, tuloy dapat ang kaso. Para po madala, hindi pa marisan ng kung sino pa sa member ng Congress. At sa tingin natin, dapat talaga ma-expel na to ng tuluyan. Kasi pamimirwisyo po ang ginagawa sa Congress. Walang pagkakaiba nung siya nasa eskwelahan pa niya. O diba, hindi ito nakagraduate mga kababayan kasi nanakit ng kaklase. Na-expel. Ngayon, kung ano-anong pinagagawa mga kababayan sa Kongreso, pati si ultra-billionaire Enrique Rason, pinirwisyo, kinasuhan siya ngayon ng cyber libel. O di ba? Tapos ngayon, mag-apology daw siya, mga kababayan. Yan sabi ng mga netizens, it's too late to make apologies for Rason. Mag-meow-meow ka na lang muna, sabi ni Usberets. Sabi ni Aldrin Sibilieha, bigyan ng aral yan, ituloy ang kaso. Dapat masampulan para hindi pamarisan. Sabi ni Lia Sim, apology accepted but lawsuit continued. Mr. Rason, continue Mr. Rason. Sabi ni Lia Sim, deserve
yan ang mapala ng mayabang at tapang-tapangan mo. At the very end nga, in short, useless and brainless. Sabi ni Rabal, his apology will just be lip service. Please continue the lawsuit, Mr. Razon. Sabi ni Samor Eli, yabang tapos nag-apologize. Sabi ni Diamant Yvette, I was expecting Barsaga to ask Razon to apologize to him and increase the amount in the lawsuit. Sabi niya noon, handa niyang harapin mga kababayan sa korte si Mr. Razon. Pagkatapos ngayon, biglang titiklop, mag-apology. Di ba po? Kaya tama itong mga reactions ng mga netizens. Pwede man, kaya lang dapat ituloy, mga kababayan, ang kaso para hindi na pamarisan at madala itong walang ginawang congressman kundi magmiyaw-miyaw at manira sa administrasyon. At pati yung kanyang mga kasamang congressmen, sinisiraan niya. Okay pa? Ayan lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.